Good afternoon, everyone. Welcome to our post-match press conference. Congratulations to the FP Tamaraws for winning over the USD Golden Spikers in straight sets. The Tamaraws are now at 8-0. We have Coach Edison Artulio, Pico Espartero, Ben Ceballos, and Ariel Kakao. Coach, congratulations for this victory. It's a very big one kasi straight sets nyo yung USD and you're still unbeaten. So, mukhang tuloy-tuloy na yung momentum for the first round seed. So, ano man sa'yo sa pinapakita mo ng mga bata ngayon? Wag lang mag-kontento, tsaka wag lang magre-relax. Yung mga nangyari sets na first set, second set, medyo, although yung third set, ganoon din eh. Medyo, alam mo yun, hanggat hindi natatapos talaga yung match, hindi talaga pwedeng tumigil. May momentum pa na hindi pa na-whistle yung referee, tumitigil na tayo sa sa paggalaw. Medyo dapat linisin pa yung mga bagay-bagay. Thank you. Thank you, Coach Ed. Tumito, you have 17 of 35 attacks, 1 block, 7 excellent receptions, and 2 digs. So, yun nga, tigitan yung first 2 sets, pero yun nga, tumapit kayo. So, ano masasabi mo na sa pinakitang effort ninyo para ma-maintain yung unbeaten record ninyo? Siguro, kumapit lang talaga yung team at naniwala na talaga sa isa't isa na kasi wala pang mananalo kahit last na yan, naniwala lang yung team at yung isa't isa na mananalo kami. At tulong-tulong na talaga kayo. Thank you to Ariel. You had 28 excellent sets, 1 block, and 1 attack. So, ano man sabi mo na yun nga, hanggang ngayon hindi pa rin kayo natatalo. At syempre ngayon, second round, mabigat na yung laban dahil hinahabol na kayo. Ano man sabi mo, Ariel? Sa akin, same pa din yung sinasabi ko katulad nung last round namin na wag namin hintayin na matalo kami bago kami mag-grind pa. Kaya sinasabi ko sa kanila every training na ibigay natin yung 100% natin sa training kasi ayun talaga yung magdidikta ng ilalaro namin sa actual game. Ayun po. Thank you. And to our rookie libero, Benny Ceballos, you had 12 excellent receptions and 8 digs. So yun nga, ikaw isa sa mga susi ng unbeaten lang nyo. So, as a rookie, ano yung ginagawa mong contribution para siyempre ma-maintain yung high level of play nyo? Okay. Siguro po para sa amin, parang kaming lahat, individual sa loob ng court, parang tinatrabaho lang namin kung anong trabaho na binigay sa coaches sa loob ng court. At yung sistema ni Coach Ed na binigay sa amin. Parang kung mag-focus kami sa next puntos namin, okay, hindi kami magdiduel sa past na nangyari na. At parang sinatsaga lang talaga namin, kagaya nung nangyari sa first set na nag-compose kami lahat, nag-gather kami na sabi namin na di pa yan tapos, tsagaan lang natin, compose tayo. Tsagaan lang natin, mapanalo na, makuha natin yung set. Kaya yun lang po. Thank you, Benny. Okay, the floor is open for questions. Ariel, medyo nakakagaan ba sa loob na yung nagtapos sa karera niyo last season sa USD na sweep nyo ngayong elimination entry? Sa akin, hindi pa din kasi ayun nga, hindi pa naman natatapos. May semis pa or may finals pa. Kaya hanggat hindi natatapos, hindi pa rin kami dapat mapanatag yung loob na gumagaan yung pakaramdam. Hindi pa din po dapat Kaya ayun po yung para sa akin. Benny, bilang rookie, siguro gano'n ka na lang grateful sa binibigay ng opportunity nila coach? Super grateful ako. Simula pa lang nung unang araw ko pa lang dito sa FA na tinanggap ako ni Coach Ed. At ayun lang, sabi ko nga sa sarili ko na Benny, ikaw na bahala. Trabahoin mo yung anong trabaho mo. Pakita mo sa mga tao, pakita mo sa mga coaches na naniniwala sa'yo, sa mga kaya mong gawin sa loob ng court. At sabi ko sa sarili ko na gawin ko sa loob ng court upang makakontribute sa mga kuyas ko. At yun, naniwala na talaga kami sa coaches kung anong sistema na binigay sa amin at sa mga kuyas ko. Coach, ano naman sa performance ni Benny na parang hindi ro-ro? Siguro, kumbaga, si Benny kasi makikita natin na ang galing ng skill, no? Pero ako, ang nakikita ko sa kanya, yung connection niya sa bawat isang teammate niya na from Benny to setters to
attackers. Alam mo yung connection ng bawat isa na actually kahit nakapikit yan, pwede niya ipasa yung bola, bibigay niya rito. Actually, alam nila yun eh. Kung titingnan lang natin yung connection kasi ng bawat isa, medyo siguro mas gumagaang yung trabaho dahil nga doon sa connection na yun. Coach Ed, we play UE next on Wednesday. UE, win this, we're happy for win. So, ano yung motivation nyo para siyempre magtuloy-tuloy kayo sa panalo at huwag kayo mag-walk sa sense of complacency against UE? Sa UAAP kasi hindi mo pwedeng sabihin yan na 0 win yung kabila tapos ikaw, alam mo yun, medyo ang kailangan talaga, yun nga, hindi kami kailangan tumigil sa gusto namin mangyari. Kasi hindi pa natatapos, tama si Ariel eh, hindi pa natatapos yung season. Hanggat hindi natatapos yung season, kumbaga walang magpapahinga sa trabaho. And to the players against UE, of course, siyempre, yung nasabi ko, hindi kayo na ano, siyempre, hindi pwede yung pamaliwalay ng UE kahit win din. So, Migo, Benny, and Ariel, so ano yung nasabi nyo sa game sa Wednesday against UE? Ayun na nga, tulad ng sinabi ni Coach, wag lang siguro talaga kami magpakampante. Kasi kahit nasa lower sila, ay pipilitin nila talaga na aangat sila. Kaya tuloy-tuloy na talaga yung trabaho. Wag lang magpakampante. Para sa akin naman, yun nga yung sabi nila coaches namin na hindi pa natatapos yung UAAP. Ano lang, kung sinong kaharap namin every day, kung sino mang schedule na nakatatak dyan, sino mang schools na kalaban namin. Focus kami, balik, kumbaga, one step at a time na kami. So kung hindi kami pupofocus sa yun dun sa dulo na. Kung sino nasa harap namin, sasagayin namin, tatabuhin namin sa ensayo para walang maglilinak sa loob ng court. Sa akin po, yung naalala ko lang yung laging sinasabi sa amin nung isa naming assistant coach, si Coach Byron, na kung sino yung next na kalaban namin, yun yung pinakamalakas na kalaban namin. Kaya, ayun lang yung pinapaalala ko palagi. Congratulations, Coach Ed, Rico, Benny, and Ariel.